Will you marry me? Nakangiting tanong ni Liam habang nakaluhod sa harap ng babaeng matagal ng kasintahan nito. Mababakas naman ang gulat sa mukha ng babae na napatingin pa sa kaliwa at kanan. Kasalukuyan silang nasa parke, hindi rin naman maiiwasan na mapukaw ang atensyon ng ibang tao. Liam, tumayo ka dyan. Mag-usap nga muna tayo. Mahinang sabi ni Jasmine. Nawala naman ang ngiti sa labi ng lalaki at napalitan niyo ng lungkot. Sinunod niya naman ang utos ng kasintahan. Agad naman siyang hinila nito palayo sa lugar na yon. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka pa ba handa? Sunod-sunod na tanong ni Liam kay Jasmine, pero iling lang ang naging sagot nito. Ang totoo niyan, ang tagal ko nang pinag-iisipan kung papaano ko to sasabihin sa'yo. Akala ko nung una, simpleng bagay lang. Akala ko, pagising ko, babalik na ulit sa dati ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero, hindi pala. Walang bumalik, Liam. Pagsasabi ni Jasmine ng totoo. Naguguluhan namang nakatingin sa kanya si Liam at akmang lalapitan at hahawakan ng kamay niya, pero bigla siyang umatras. Hindi na kita mahal, Liam. Wala na akong nararamdaman para sa'yo dahil may iba na akong mahal. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Jasmine, dahilan para magdulot yon ng kirot sa puso ng binata. Ayusin naman natin to. Huwag naman ganito, Jasmine, kasi baka naguguluhan ka lang. Pagmamakaawa ni Liam, ngunit umiling ang babae. Hindi na kayang ayusin, Liam. I'm sorry, napapagod din ako. Nung mga panahon na feeling ko handa na akong makasama kahabang buhay, unti-unting nagbabago kada araw. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi, wala ka na bang ibang inatupag kundi ang trabaho mo. Kung minsan lang, mas maiintindihan ko pa eh. Pero lagi na lang, Liam. Madalas, trabaho palagi ang inuuna mo. Yun ang lagi mong pinipili. Paano naman ako? Nawawalan ka na ng oras para sa akin. Sinubukan kong intindihin ka pero wala eh. Talagang hindi ko na kaya. Mahabang litanya ni Jasmine habang nasa harapan si Liam na mababakas ang lungkot at pagkadismaya sa mukha nito. Ginagawa ko yon para sa kinabukasan natin, Jasmine. Ginagawa ko yun kasi gusto kong mabigyan ka ng magandang buhay. Ayokong maliitin tayo ng ibang tao. Paliwanag naman ni Liam. Pero sana naman, kahit papaano naglalaan ka ng oras para sa atin. Para sa akin. Ginagawa ko naman ah. I'm trying my best, Jasmine. Sa tingin mo sapat na yon? Sana hindi ka muna pumasok sa isang relasyon kung hindi mo pa kaya. Alam mo, mas mabuti pa tapusin na lang talaga natin to ng tuluyan. Isa pa, katulad nga ng sinabi ko sa'yo, may mahal na akong iba. Tuloy-tuloy na sabi ni Jasmine na tila ba normal na yun sa kanya at madali na lamang sabihin. Matapos noon ay umalis na ito nang walang pag-aalinlangan. Bagsak naman ang balikat ni Liam habang nakatingin sa singsing na binili nito. Isang linggo na rin ang lumipas simula nang mangyari ang paghihiwalay ni Liam at Jasmine. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin makalimutan ni Liam kung papaano inayawan ni Jasmine ang proposal niya para dito. Isa pa, sa tuwing nakikita ni Liam ang singsing, mas lalo siyang nasasaktan. Kaya naman, naisipan niyang ibalik na lamang ang singsing kung saan niya ito nabili. I'm sorry sir, pero hindi na po talaga pwedeng i-refund. Yung nagbenta po kasi sa inyo, wala na po rito sa trabaho. Yung resibo niyo po, hindi na po ganun kalinaw. Sorry po talaga, sana maintindihan nyo. Pero, wag po kayong mag-alala, pwede ko naman pong itawag ito sa mismong may-ari nito para alam natin kung ano po ang pwedeng gawin. Mahinahong sabi ni Nika, isa sa empleyado sa jeweler shop na iyon. No, it's okay. Naintindihan ko naman. Siguro, sa akin na lang muna to. Saad ni Liam at isinara ang kahon bago inilagay sa bulsa. I'm sorry to ask you this pero pwede nyo naman pong hindi nasagutin kung hindi kayo komportable. Pero ano pong reason bakit nyo po ibabalik ang singsing? Tanong pa ni Nika sa kanya. Para sana to sa isang babae na minahal ko ng sobra. Magpo-propose na sana ako sa kanya kaya lang tinanggihan niya eh. Yung rason niya, nagkulang ako. Puro daw ako trabaho. Wala nang oras sa kanya. Pero, alam mo ba kung ano yung pinakamasakit na narinig ko sa kanya? Yung sinabi niya sa akin na may iba na daw siyang mahal.
Sagot ni Liam at napayuko. Hindi naman maiwasan ni Nika na malungkot para sa binata. Makikita rin kasi sa kilos at mga mata nito na nasasaktan pa rin. I'm sorry kung naitanong ko pa, pero sana po mahanap niyo yung babae na deserving sa pagmamahal mo. Mababakas ang lungkot at pakikisimpatya sa boses ni Nika. Ngunit nagbigay si Liam ng maliit na ngiti na para bang sinasabi na magiging maayos din ang lahat. Okay lang, wala yun sa akin. Saka mas maayos na rin na paunti-unting nabubuksan ng tungkol doon. Para kapag may nagtanong ulit, magagawa ko ng hindi masaktan. Sabi ni Liam at ngumiti pabalik. Paano ba yan? I need to go na. May kailangan pa kasi akong gawin. Isa pa, baka nakakaabalan na rin ako sa trabaho mo. Nice talking to you, miss. Sige po sir, ingat po kayo. Pasensya na po ulit. Paalam din ni Nika. Tumango at ngumiti naman ang lalaki bago tuluyang umalis. Hindi maipaliwanag ni Liam kung bakit ang boses at mga ngiti ng babae sa jewelry shop kanina ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Mateo, bro, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liam nang makita ang kaibigan na naghihintay sa may pinto ng bahay niya. Bro, pwede ba tayo mag-usap? May kailangan ka lang malaman. Sagot nito, kaya napakunot naman ang noo ni Liam. Ayoko nang patagalin to. Hindi ko na kaya, bro. I'm sorry. Hindi ko naman alam na mahuhulog ako kay Jasmine. Hindi ko alam na sa simpleng pagtulong ko pala sa mga problema niya ay unti-unti na rin akong nagkakaroon ng nararamdaman para sa kanya. Maniwala ka, wala akong intensyon na agawin siya sa'yo. Paliwanag ni Mateo na halatang kinakabahan. Hindi naman nakasagot si Liam. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig kaya hindi siya makakilos mula sa kinatatayuan. Napatitig lang siya kay Mateo. Napagpasyahan nito na aminin na sa kanya ang totoo. Hindi na rin naman yon kayang itago ni Mateo lalo pat matagal na silang magkaibigan. Nagbibiro ka lang, di ba? Alam ko na hindi mo magagawa sa akin yon. Siguro nalaman mo ang tungkol sa amin ni Jasmine kaya nagbibiro ka ng ganyan. Natatawang sabi ni Liam kahit ng totoo, kinakabahan at matinding sakit ang kanyang nararamdaman. Alam din naman niya na hindi mahilig magbiro si Mateo at sa ekspresyon ng mukha nito, talagang seryoso. Seryoso ako, Liam. I'm sorry. Pwede mo akong saktan o kahit anong gawin mo, makaganti ka lang. Tatanggapin ko dahil alam ko namang kulang ang sorry dahil sa nagawa ko sa'yo. Sa tingin mo, kaya kong gawin yon? Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Jasmine, hindi ba? Alam mo na may plano na akong mag-propose sa kanya. Bakit naman ganun, Mateo? Sa dami ng babae. Bakit si Jasmine pa? Nanginginig ang boses ni Liam habang sinasabi ang mga salitang yon. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Lalo pat ang dalawang tao na pinagkakatiwalaan niya, nagawa siyang pagtaksilan. Sinubukan kong pigilan, Liam. Sinubukan naman namin ni Jasmine pero minahal na talaga namin ang isa't isa. Palagi niyang sinasabi sa akin na sa akin niya raw natagpuan yung mga pagkukulang mo. Sa bawat araw na nagkakausap kami at nagkakasama, hindi ko maiwasan na mahulog na rin ang loob ko sa kanya. Kung hindi mo na ako mapapatawad, maiintindihan ko. Hindi naman kita masisisi, Liam. Malungkot na sabi ni Mateo. Mababakas din ang sinseridad sa boses nito. Umalis ka na, Mateo. Tanging sagot lamang ni Liam at tumalikod na. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ayaw niyang mas lumala pa ang gulo. Kahit naman anong gawin niya kay Mateo, hindi na rin babalik sa kanya si Jasmine. Sorry ulit, pero sana kapag handa ka na at ayos ka na, kausapin mo kami. Sana maayos pa natin to, bro. Huling sabi ni Mateo bago tuluyang lumabas ng bahay. Inis namang binato ni Liam ang bagay na nakita niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Muling bumalik si Liam kung saan niya binili ang singsing. Bibili siya ng kwintas para iregalo sa birthday ng kanyang nanay. Isa pa, nagbabaka sakali rin si Liam na makita niya ulit doon si Nika. Welcome back, sir. Salubong ni Nika nang makita na pumasok na siya sa jewelry store. Otomatiko naman napangiti ang lalaki. Hi, magtitingin lang sana ng necklace. Yung magandang ipangregalo para sa nanay ko. Tumango naman si Nika at kinuha ang necklace na naroon at ipinakita sa kanya. Ang hirap mamili. Lahat kasi magaganda. Saan ni Liam? Ilang sandali pa, napatingin siya sa leeg ni Nika. Nakasuot ito ng kwintas.
Nagandahan siya sa kwintas na suot nito, kaya agad niyang hinanap sa mga display kung may katulad ba yon. Hindi naman siya nabigo at may nakita nga siya. Ito na lang isa, miss. Sabi niya at itinuro ang kwintas. Ngumiti naman si Nika at kinuha yon. Good choice, sir. Kapareho po ng kwintas ko. Oo, nakita ko nga. Paano ba yan? Okay lang ba kung pareho kayo ng kwintas ni Mama? Nakangiting tanong ni Liam kay Nika. Napatingin naman ito sa kanya. Ayos lang sir, saka hindi lang naman kami ng mama mo ang magkapareho. Sa dami ba naman ang meron ng kwintas na ganito? Sagot ni Nika habang isa-isang binabalik sa pinaglagyan ang iba pang mga kwintas. Hindi pa rin ako makapaniwala, anak. Tinanggihan ni Jasmine ang alok mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Ellen, ang nanay ni Liam. Siguro nga'y nagkulang talaga ako, ma. Hindi ko lang siguro napapansin. Baka nga naging abala talaga ako sa trabaho kesa sa relasyon naming dalawa. Aba, hindi mo kasalanan yon. Hindi niya ba naiintindihan na yung ginagawa mo ay para sa future naman ninyong dalawa? Anong gusto niya? Ibigay mo lahat ng oras mo sa kanya tapos bahala na kayong maghirap? Ganun ba? Hay nako, buti na lang at hindi ko pa ulit nakikitang babae na yon. Kapag nakita ko yon, baka hindi ako makapagtimpi. Halata pa rin ang gigil sa bawat salita na binitiwan ni Ellen. Hinawakan naman ni Liam ang kamay nito para kumalma kahit papaano. Ma, kalma. Hayaan mo na. Nangyari na wala na tayong magagawa. Mahirap mag-move on at napamahal na ako sa kanya pero ganun talaga. Siguro hindi kami ang nakalaan para sa isa't isa. Isa pa, huwag ka nang ma-stress. It's your day to day. Ay nako, hindi ko kasi maiwasan. Siya nga pala, pwede ko na bang buksan tong regalo mo? Saad ni Ellen at ipinakita ang inabot kanina ni Liam na regalo. Ngumiti naman ang binata bago tumango. Oh, ang ganda naman ng kwintas na to, anak. Ito yung balak kong bilhin nung nakaraan, kaya lang hindi ko na nabili nung nalaman ko yung balita tungkol sa inyo ni Jasmine. Tuwang-tuwa na sabi ng ginang habang nakatingin sa kwintas. Hindi naman din maiwasan na matuwa ni Liam, lalo pat nakita niyang nagustuhan yon ng kanyang ina. Natutuwa ako at nagustuhan mo, ma. Nagandahan nga rin kasi ako sa necklace na yan kaya binili ko. Gusto mo bang ikabit ko sa inyo? Nakangiting sabi ni Liam at inabot naman yun ni Ellen sa kanya. Hindi ko na to aalisin. Thank you so much, anak. Naputo lamang ang pagkikwentuhan ng mag-ina nang dumating ng ilang bisita. Agad namang inasikaso ni Ellen ang mga ito. Hi! Nasaan yung babae na nandito kahapon? Tanong ni Liam kinabukasan pagbalik niya sa pinagbilhan niya ng kwintas at singsing. Si Nika po? Tanong naman ng babae. Napaisip naman si Liam dahil hindi niya rin alam ang pangalan ng babae na kausap. Hindi ko sure kung Nika yung pangalan niya pero yung matangkad na maputi na medyo mahaba ang buhok. Paglalarawan ni Liam sa babae. Napaisip naman ito. Si Nika nga po yun. Ano po bang kailangan niyo sa kanya? Ano lang, may sasabihin lang sana ako sa kanya. Gusto ko lang makausap. May number ka ba niya? Ay nako sir, sorry po. Hindi po kasi pwedeng ibigay na lang basta yung number niya sa inyo. Baka po kasi magalit yon. Saka, hindi po pwede yun dito. May mga rules din po kasi kami na sinusunod. Kung ganon, last question miss. Alam mo ba kung kailan siya papasok ulit? Ang alam ko po sir, nakalib po siya ng 3 days. May inaasikaso raw po. Pero sasabihin ko na lang po kay Nika na may naghahanap sa kanya. Sige, alis na lang ako miss. Salamat. Paalam ni Liam sa babae. Hindi nito alam kung bakit tila ba nadismaya siya nang hindi nakita si Nika. Para bang sanay na siyang palagi itong nakikita doon kahit na hindi naman sila close sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at mas naging malapit si Nika at si Liam sa isa't isa. Naging madalas ang pagbisita ni Liam sa jewelry shop kung saan ito nagtatrabaho. Hinihintay niya rin ang pag-uwi ni Nika para maihatid ito sa tinitirahan. Miss, pwedeng patingin itong isang singsing? Tanong ni Mateo kay Nika. Tumango naman ang babae bilang sagot. Kilala niya si Mateo. Naikwento ni Liam ang tungkol sa dati nitong ex-girlfriend pati na rin ang lalaking ipinalit sa kanya. Miss, sa tingin mo magugustuhan to ng girlfriend ko? Bala ko na kasing mag-propose sa kanya next month. Sabi ni Mateo habang sinusuri ang singsing. Hindi ko po alam sir. Iba-iba po kasi ang taste ng mga babae. Pero kapag naman po mahal ka niya sir, wala po siyang pakialam kung maganda ba ang singsing na ibibigay mo sa kanya. Sagot naman ni Nika.
Hindi naman siya dapat magalit sa lalaki dahil wala naman siyang karapatan at hindi lalo nila kilalang isa't isa. Ngunit sa kabila noon, hindi niya maiwasang mainis sa tuwing maaalala niya ang kwento ni Liam at kung papaano ito pinagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ganun ba? Sige miss, ito na kukunin ko. Nang araw ding iyon, pumunta si Liam sa pinagtatrabahuhan ni Nika para sunduin ito. May plano silang dalawa na kumain sa labas. Ang saya mo ngayon na. Anong meron? Tanong ni Nika habang nasa sasakyan sila. Wala naman, ewan ko. Bigla na lang akong napapangiti kapag nandyan ka. Sagot ni Liam habang abala sa pagmamaneho. Alam mo, ayaw ko sanang sirain yung pagngiti mo pero kasi may sasabihin ako sa'yo. Nag-aalangan pang sabi ni Nika. Saglit namang napalingon sa kanya si Liam. Sige lang, sabihin mo na kung ano yan. Ayos lang. Kasi di ba kinikwento mo sa akin noon, yung tungkol sa ex mo at saka dun sa best friend mo. Kanina kasi doon bumili ng singsing yung dati mong kaibigan. Ang sabi niya, magpo-propose na daw siya sa girlfriend niya. Possible kaya na yung ex mo at yung dating kaibigan mo, sila pa rin hanggang ngayon? Hindi ko alam. Wala na akong balita sa kanila. Sinusubukan ko na rin kalimutan yung mga alaala namin dati. Kasi kung patuloy akong mananatili doon, ako lang mag-isang hindi makakausad. Sagot ni Liam at napabuntong hininga. Tumango naman si Nika dahil tama naman ang sinabi ng binata. Nang makarating sa pupuntahan, nagtaka si Nika dahil silang dalawa lamang ang naroon. Ang buong akala ni Nika, wala pa talagang kumakain sa restaurant. Pero ang hindi niya alam, pagmamayari pala yun ni Liam. Anong meron? May pa-event ba sila? Ang ganda ng setup ha? Papuri ni Nika nang makapasok sa loob. Napangiti naman si Liam. Malapit na kasing magbukas ng restaurant na to. Sagot niya. Nagtaka naman si Nika gayong wala naman siyang nakikita na ibang tao. Ah, talaga? Paano mo nalaman ang lugar na to? I mean, ang restaurant na to? Gusto mo ba na dito tayo mag-usap? Ayaw mo bang maupo muna? Natatawang tanong ni Liam at itinuro ang upuan. Napangiti naman si Nika bago sumunod sa lalaki. Nag-order na rin naman muna si Liam ng pagkain at nang dumating yon, agad nilang tinikman. Ang sabi ko kasi kapag magbubukas ng restaurant na to, gusto kong mapuntahan muna siya ng babaeng gusto ko. Ang babaeng makakasama ko habang buhay. Ito yung isa sa magiging source of income namin. Akala ko si Jasmine ang una kong madadala rito. Pero nagkamali ako. Ikaw pala. Nakangiting pag-amin ni Liam. Namula naman ang mukha ni Nika kaya agad itong umiwas ng tingin. Ano na naman niyang sinasabi mo, Liam? Tumigil ka nga. Ano nga ko? Nika, huwag kang mabigla sa sasabihin ko. Alam ko na medyo mabilis pero sa tingin ko gusto na yata kita. Hindi ko alam. Kapag hindi kita nakikita o nakakasama, feeling ko may kulang. Pero kapag kasama kita, yung puso ko at yung nararamdaman ko, hindi ko talaga maipaliwanag. Pag-amin pa ni Liam, kahit siya hindi alam kung papaano ipapaliwanag kung ano ang kanyang nararamdaman. Ang akala ni Liam, mahal niya pa rin si Jasmine. Pero mukhang nagkamali siya dahil si Nika na pala ang tinitibok ng puso niya. Baka naguguluhan ka lang. Baka naman mahal mo pa yung ex mo pero ako yung nakikita mong solusyon para makalimutan siya. Ayokong maging panakipbutas, Liam. Tahimik ang buhay ko. Masaya ako at hindi ko pa kayang pumasok sa isang relasyon na alam kong masasaktan ako. Nika, makinig ka. Alam kong magulong nararamdaman ko pero may parte rin sa akin na sigurado ako. Sigurado ako na hindi kita gagawing panakipbutas. Mahal kita. Hayaan mo kung patunayan yun sa'yo. Hindi naman kita pinipilit agad eh. Naiintindihan ko na natatakot kang masaktan pero sana magtiwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Bakas ang sinseridad sa boses ni Liam. Ang bawat salitang binibitiwan niya ay para bang nagbibigay ng kasiguraduhan. Hayaan mo muna rin sana akong makapag-isip, Liam. Hindi pa naman tayo ganun katagal na magkakilala. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, hindi ba parang ang bilis? Siguro mas mabuting kilalanin muna natin ang isa't isa ng mas maigi. Oo naman, walang problema. Nare-respeto ko ang desisyon mo. Pero panghahawakan ko lahat ng sinabi ko sa'yo, Nika. Asahan mo na wala akong babaliin sa lahat ng yon. Napangiti naman si Nika. Itinuon na lamang nila ang kanilang pag-uusap sa ibang bagay.
Ayaw nilang masira pareho ang oras at ang araw na yon dahil maaaring magdulot lamang yon ng hindi pagkakaintindihan kung patuloy nilang ipipilit. Thank you, nag-enjoy ako. Sana maulit ulit. Saka isa pa, congratulations din pala para sa bago mong business na magbubukas. Nakangiting sabi ni Nika nang maihatid siya ni Liam. Of course, mauulit yon. Gusto mo kahit bukas na agad eh. Day off mo ba? Sulitin natin ang bawat araw na magkasama tayo. Agad-agad? Pero sige, wala rin naman akong gagawin at pupuntahan bukas. Teka nga, paano mo nalaman na day off ko bukas? Kasi, di ba, sa isang linggo, ang maximum days na pwede kang pumasok 6 days lang. Nakwento mo yun sa akin dati. Kung papasok ka bukas, di 7 days na yon, so hindi na pwede. Paliwanag ni Liam. Napatango naman si Nika. Matapos noon, nagpaalam na rin naman si Liam dahil masyado nang lumalalim ang gabi. Hindi naman mawala ang ngiti sa mga labi ni Nika. Kakaiba ang saya na nararamdaman niya kapag kasama si Liam. Pero sa kabila noon, natatakot din siya sa ideya na baka masaktan lamang siya ng lalaki. Kinabukasan, maaga pa lamang, nakaabang na si Liam sa tinitirhan ni Nika. Hindi pa ako nakakapag-ayos. Ang aga mo naman pumunta. Reklamo ni Nika at pinapasok na rin sa loob si Liam. Excited lang. Saka mas magandang mas maaga tayo. Marami tayong mapupuntahan. I-enjoy natin ang araw na to. Oo na, sige na, hintayin mo ako dyan. Maliligo lang ako at mag-aayos. Siya nga pala, baka may gusto kong inumin o kainin. Kape, gatas, or juice. May tinapay rin ako dito, baka gusto mo. Alok ni Nika, ngunit umiling naman si Liam. Hindi na, mamaya na tayo kumain sa labas. Magde-date naman ulit tayo. Habang kumakain sila sa restaurant, binasag ni Liam ang katahimikan sa pagitan nila ni Nika. Ayos lang ba kung isama kita sa bahay mamaya? Gusto ko sanang makilala ni Mama. Pero ayos lang naman kung hindi. Naikwento kasi kita sa kanya, kaya sabi niya mukha raw mabait ka kahit hindi ka pa niya nakikita. Makilala? Hindi ba parang nakakahiya naman sa mama mo? Bakit mo kasi ako kinikwento? Ayan tuloy. Kunwari ay reklamo ni Nika. Pero ang totoo, masaya talaga siya dahil sa wakas, ipapakilala siya ni Liam sa mama nito. Ayaw mo ba? Okay lang, sasabihin ko na lang sa kanya na busy ka pa. Bakit? May sinabi ba ako na hindi ako sasama sa'yo mamaya? Sino ba naman ako para tanggihan ng mama mo na gusto ko makilala, di ba? Nakangiting sabi ni Nika. Para namang biglang lumiwanag ang mukha ni Liam. Thank you. Sigurado ako matutuwa si mama mamaya kapag nakita ka. Nang matapos sa date ang dalawa, napagpasyahan na rin nilang pumunta sa bahay ni Liam para makilala si Nika ng mama nito. Eto na ba si Nika? Yung kanikwento mo? Ang ganda niya, anak! Papuri ni Ellen nang makita si Nika. Namula naman ang mukha ng dalaga. Yes ma, sabi sa'yo eh. Thank you po. May dala nga po pala akong mga pasalubong sa inyo. Nakangiting sabi ni Nika at iniabot ang dala nito. Mas lalo namang napangiti ang ginang. Naku iha, hindi ka na sana nag-abala. Talagang gusto lang kitang makilala. Sorry ha, sana hindi ka napilitan sa pagpunta dito. Nako, hindi naman po. Hindi nga po ako makapaniwala nung sinabi sa akin ni Liam na gusto niya daw po akong makilala. Ay nako, tama nga ang kwento ni Liam. Napakabait mo, magalang pa. Hindi katulad nung ex niya noon na Nilo. Ma, wag mo nang ibalik yung dati. Tapos na yon. Pagputol ni Liam, sasabihin ng kanyang ina. O siya, sige na, halina kayo. Pumasok na muna tayo sa loob. May hinanda ako mga pagkain para sa inyo. Pag-anyaya ni Ellen sa dalawa. Sabay namang sumunod sina Liam at Nika. Ang sarap niyo pong magluto. Sobrang sarap po nitong lumpia. Papuri ni Nika sa luto ng mama ni Liam. Agad namang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Ellen at hindi maiwasan na makaramdam ng saya. Buti naman at nagustuhan mo, iha. Yan ang paboritong pagkain ni Liam na niluluto ko. By the way, iha, may tatanong lang sana ako sa'yo kung ayos lang. May naging boyfriend ka na ba? Boyfriend po? Wala pa po. Maikling sagot ni Nika. Walang nagtry manligaw sa'yo? Actually, meron naman po. Ang kaso lang, una pa lang sinasabi ko na sa kanila na wala po silang pag-asa. Feeling ko po kasi once na pumasok ako sa isang relasyon na hindi pa ako handa, pareho lang po kaming masasaktan ng magiging partner ko. Paliwanag naman ni Nika. Napatango din si Ellen. Gusto ko talaga yung mindset mo, iha. Pero ngayon, ready ka na bang pumasok sa isang relasyon?
Tanong ni Ellen at tumaas ang kilay na nagdulot ng pagtawa ni Nika. Para kasi itong dalaga rin. Depende po. Hanggang ngayon po kasi pinag-iisipan ko pa rin yan. Naman, para namang nasa talk show si Nika. Dahil sa mga tanong mo na yan. Singit ni Liam. Napanguso naman ang ginang. Hindi ko mapigilan. Parang lahat ng sasabihin kasi nitong si Nika walang halong kasinungalingan. Sagot naman ni Ellen. Masayang nagpatuloy ang pagkakwentuhan ng tatlo hanggang sa napagpasya ni Liam na ihatid na si Nika pa uwi dahil medyo gabi na rin. Thank you, Iha. Nag-enjoy talaga ako makipagkwentuhan sa'yo. Basta anytime ha, pwede kang pumunta dito sa bahay. Welcome na welcome ka rito. Sabi ni Ellen bago umalis si Nika. Thank you rin po. Nag-enjoy rin po ako, tita. Yes naman po, for sure. Babalik po talaga ako dito kapag hindi po busy. Magalang, ngunit masiglang sagot naman ng dalaga. Ingat kayo ha. Liam, ingatan mo si Nika. Mabagal lang ang pagpapatakbo para iwas aksidente. Paalala ni Ellen sa anak na tinanguhan naman ni Liam. Tuluyan ang umalis ang dalawa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi nila. Mukhang gustong-gusto ko na kaagad ni Mama. Akala ko maarte ang mama mo. Base sa mukha niya kanina. Pero ang bait niya pala. Para siyang dalaga. Ang ganda-ganda niya tapos ang sarap niya pang magluto. Papuri naman ni Nika sa nanay ni Liam. Buti naman at nagkasundo kayo kaagad. Mukha talagang maarte si Mama pero mabait yon. Iyon din ang first impression ng mga tao sa kanya. Yung ex-girlfriend mo ba dati, close din ba sila ng mama mo? Hindi maiwasang tanong ni Nika, kaya napatingin si Liam sa kanya. Sa buong pagsasama namin ni Jasmine, iisang beses lang siyang pumunta sa bahay. Palagi kasi siyang busy. Buti hindi nagagalit or nagtatampo ang mami mo. Nung una, nagtatampo si Mama kasi palagi na lang tinatanggihan ni Jasmine ang mga invitations niya. Pero ang sabi ko, intindihin na lang niya kasi breadwinner sa pamilya si Jasmine. Siya lang ang inaasahan sa kanila. Naintindihan naman ni Mama yon pero nung nalaman niya na nagloko si Jasmine, doon na siya nagalit. Buti nga't napigilan niya ang emotions niya nung birthday niya pero after nun, grabe ulit yung galit niya. Mahabang sabi ni Liam. Hindi rin nagtagal, nakarating na sila sa bahay ni Nika. Thank you, hindi na kita mapapapasok sa loob. Gabi na rin kasi at baka lalo ka pang gabihin sa daan pag nagtagal ka pa dito. Mahirap na. Ingat ka, pasabi na rin sa mama mo na salamat din. Ang sarap talaga ng lahat ng luto niya. Napangiti na lang si Liam bago nagpaalam sa dalaga. Thank you rin kasi pumayag ka na pumunta sa bahay. Aalis na ako. Magpahinga ka na rin. Siya nga pala, gusto mo sunduin na lang kita bukas para ihatid sa trabaho mo? Para iwas hassle ka na rin sa pagkukommute. Nako, wag na. Alam ko namang busy ka, ayos lang. Kaya ko naman. Tsaka sanay na ako, no? Sa kabila ng naging pagtanggi ni Nika, kinabukasan, paglabas niya ng tinitirahan, nakita niyang nakasandal sa kotse si Liam. Sabi ko naman sa'yo, wag na, nakakahiya na. Pati ikaw naabala. Saad ni Nika nang makalapit kay Liam. Pinagbuksan naman siya nito ng pinto. Ayos lang sa akin na maabala basta ikaw. Aboteng ang ngiti ni Liam at mabilis na umikot para pumunta sa driver's seat. Liam, kagabi nga pala na pag-isip-isip ko na siguro ngayon handa na akong pumasok sa isang relasyon. Siguro kailangan din kitang bigyan ng pagkakataon para patunayan yung sarili mo. Pwedeng hindi ka pa fully healed sa nangyari sa'yo sa nakaraang relasyon pero nakikita ko naman na totoo ang lahat ng pinapakita mo sa akin. Saka after kong makilala ang mami mo, mas nakilala pa kita lalo. Pag-amin ni Nika, hindi naman maiwasang magulat ni Liam. Punong-puno ng kaligayahan ng kanyang puso. Baka napipilitan ka lang. Di ba sabi ko naman sa'yo ayos lang. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo dahil naiintindihan kita. At handa naman ako maghintay. Ayaw mo ba? Eh di sige, wag na lang. Syempre hindi. Gusto kita, Nika. Sobrang saya ko ngayon kasi binigyan mo ko ng pagkakataon. Pero promise, lahat ng ipinangako ko sa'yo panghahawakan ko. Makakaasa ka na never kang masasaktan sa akin. Poprotektahan at mamahalin kita. Maraming salamat. I love you, Nika. Aboteng ang sabi ni Liam. Para na tayong ikakasal dyan sa sinasabi mong yan eh. Wedding vows mo na ba yan? Pagbibiro ni Nika kay Liam. Hindi mo man lang na-appreciate yung sinabi ko? 3 taon na rin ang nakalipas simula nang binigyan ni Nika ng pagkakataon si Liam.
Hindi naman sinira ng binata ang pangako niya dahil kahit kailan, hindi gumawa si Liam ng bagay na makakasakit kay Nika. Sa loob ng 3 taon na pagsasama nila ay mas pinalawak nila ang pangunawa sa isa't isa na naging dahilan upang maging mas matatag ang kanilang relasyon. Pinagplanuhan na rin ni Liam na mag-propose kay Nika dahil sigurado na siya na ito ang babae na kanyang gustong makasama sa habang buhay. Ang bala ko lang naman nun, ibalik ang singsing na binili ko. Pero hindi ko naman inakala na sa pagbabalik ko pala ng singsing na yon, matatagpuan ko ang magiging kasama ko sa panghabang buhay. Nagulat si Nika nang bigla na lamang tumayo si Liam at kinuha ang mikropono. Palagi mong sinasabi sa akin na hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon. Palagi mong sinasabi na baka masaktan ka lang. Pero kahit na ganun at takot kang sumubok, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Kaya sana ngayon, bigyan mo rin ako ng pagkakataon, Nika. Will you marry me? Nakangiting tanong ni Liam habang nakaluhod sa harapan ng dalaga. Nanginginig naman ang babae dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sobrang saya niya. Labis na saya ang nararamdaman ng puso niya. Para siyang nananaginip. Unti-unting tumango si Nika at kahit na nanginginig ay kinuha niyang mikropono. Ayan ka na naman sa mga pang-wedding vow mo na speech. Pero ang tanging sagot ko sa tanong mo na yan ay oo. Oo, Liam. Pakakasalan kita. Masayang sabi ni Nika. Nagpalakpakan naman at naghiyawan ng mga tao na kasama nila. Agad namang isinuot ni Liam ang singsing kay Nika at mabilis na niyakap ito at binuhat. Ang akala ni Nika ay simpleng selebrasyon lamang yon dahil na-promote siya sa trabaho. Pero may isasaya pa pala. Napagpasya na rin naman nilang dalawa na mag-ipon muna ng mas malaki at sapat na halaga bago magpakasal. Mas gusto nilang pagplanuhan muna ng mabuti ang mga bagay na kanilang gagawin. Ngunit kahit na hindi pa man sila kasal, mas minahal pa nila ang isa't isa. Kung noon man, nabigo sa pag-ibig si Liam, ngayon naman, sobra-sobrang pag-ibig ang bumalik sa kanya. Si Nika naman na takot sumubok sa isang relasyon na wala ng pangamba ngayon. Tila ba talagang itinadhana sila para sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay ang negosyo ni Liam dahil na rin sa kanyang pagsisikap at walang patid na suporta ng kanyang asawa at mga anak. Nag-resign na rin si Nika sa trabaho upang maging isang mabuting may bahay. Tuwang-tuwa naman ang nanay ni Liam dahil matagal niya ng pangarap ang magkaroon ng mga apo. Isa pa, nakikita niyang si Nika nga ang tamang babae para kay Liam. Si Liam naman ay nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga nangyari sa kanya noon, naging masaya ang buhay niya ngayon. Ang huling balita niya kay Jasmine at Mateo, nagkahiwalay rin ang mga ito matapos ikasal dahil hindi mabiyayaan ng anak. Nakabuntis rin ng ibang babae si Mateo sa naging kabit nito. Hindi siya masaya sa nangyari sa dating niyang kaibigan at dating kasintahan. Gayunpaman, wala na siyang pakialam pa. Siguro ay karma na rin ang nangyari sa mga ito dahil sa panloloko na ginawa sa kanya noon.